morning everyone! Welcome back to my channel. This time, punta naman tayo ng IKEA. So, kaya lang, alam nyo ba na medyo na-disappoint lang ako nung umikot kami ni husband sa IKEA. Alamin nyo kung bakit. At kayo din siguro, I don't know, give your comment kung makiki-agree kayo sa akin. Pero kung hindi kayo makiki-agree, please leave your comment din kung bakit. Well, anyway, bago tayo mag-start, please don't forget to click the like button. Bago pa lang dito sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated kayo palagi kapag meron akong mga bagong upload na videos. Tara, samahan niyo ako umikot sa IKEA. Pero bago tayo pumasok sa pinakaloob, ikot ko muna kayo sa paligid ng IKEA at meron ako isi-share sa inyo para pag kayo yung umiikot sa IKEA, meron kayong mga information na ganun pala to, kaya pala ganito, ganito. As a home furnishing retailer, with this positive statement, let's continue to believe that someday, mag-manifest sa bansa natin yung tuloy-tuloy na pag-unlad at yung mga ganitong mga positive beliefs. So guys, yun lang naman yung mga trivias na gusto ko i-share sa inyo.
Tara at pasukin natin ang loob ng IKEA. So, kung ano yung design nila sa ibang bansa, syempre ganun din kung saang branch sila magtatayo. Kaya dito sa Philippines, exactly walang pinag-iba. Parehas na parehas sa ibang bansa. At yun lang, medyo yung sinabi ko sa inyo kanina, yung isi-share ko sa inyo na nandidisappoint ako nung pagpasok namin to check the showrooms na mga sample ng mga bedrooms, na mga living rooms. Sobrang na-disappoint lang ako. Yung parang, alam mo yun, parang medyo nainis. Kasi nga, yung mga unan, yung mga kumot, as in labo-labo. Yes, I understand na showroom yan. You have to test, you have to feel, you have to hold, you have to touch. Pero hindi naman yung to the point na hinigaan mo, hindi mo siya aayusan afterwards or uupo ka lang dyan. Alam mo naman, pag pupunta ka ng IKEA, you know exactly if you're going to buy or not. So, kung hindi ka naman talaga bibili, why do you have to test it? Why do you have to lie down there na parang feeling mo, bibili ka talaga? Pero kung someday, feeling mo, dun yung time na you have to feel it, you have to touch it. Pero kung ang purpose mo lang naman talaga sa IKEA is to roam around, to see yung curiosity, to find out how it looks like inside, if you don't really have plans to buy talaga, so wag na lang sana naman na hihiga ka, iiwan mo ng gusot na ang ayos-ayos nung unan, ang ayos-ayos na mga bedsheets. Pero dahil out of curiosity, gusto mong ma-feel, gusto mong ma-try how it feels na nakahiga doon sa ganung bed. Pero mano man lang sana na ayusin naman. Yung tipong kasi, the reason why I have this feeling, kasi sa IKEA sa Netherlands, but I don't see those kinds of kalat na magulo. Kasi showroom, di ba, dapat maganda, presentable, maayos. Pero yung sa IKEA sa atin dito sa Pilipinas, hindi makita yung beauty. Kasi nga, bakit? Kasi nga, ang kalat iniiwan ng mga pumupunta doon. Imagine every seconds, every minute, iba't ibang tao yung hihiga doon, iba't ibang tao yung hahawak. Understood naman yun. Kaya lang sana iiwan naman sana nila ng maayos. Kung dumating sila doon sa bed ng maayos, bago sila umalis sana, bago nila iiwan, balik nila sa dati na maayos, kaso at ginawa pang pahingahan. Yung hindi ka naman bibili pero doon ka nakaupo at nagte-text ka lang doon at nagpapahinga ka kasi nga napagod ka na. Hindi naman yun yung tamang pahingahan. Yan ay showroom po para makita yung ganda ng example para ma-encourage yung mga bibili ng mga gamit. Pero kung ang makikita mo ay sabog-sabog na kumot, sabog-sabog na unan o lugyok-lugyok na unan, do you think you will be attracted to buy or you will be encouraged to buy? Well, anyway, yun lang naman. Yung pagka-disappoint ko dun sa showroom ng IKEA dito sa Philippines. Ang kalat-kalat, as in, ang gusot-gusot, as ang dumi-dumi ng bed, ayan o. So, can you see this, guys? As in, ang dumi, pinapatungan talaga nila. It's so dirty. So, the difference is this one. Ito yung malinis. Ito yung madumi. Ang kalat, guys. So, tingnan nyo. So, see? Yun, guys. Nakaikot na nga kami sa IKEA. At sobrang nga talaga napakalaki ng lugar na to. Ang something odd lang na nakita ko yung sa mga showroom kasi grabe, nakakadismaya kasi nga yung mga unan, yung mga bed, yung mga kumot or yung bedsheet talagang hinihigaan nila. So madumi talaga, guys. Katulad nito yung upuan, as in nakabend na yung mga unan, gusot-gusot na yung mga bedsheets. I don't know, yung self-discipline sana naman na hindi, kahit may dala kang bata, don't allow your children to lie down on the bed. You can touch it or pwede kang tignan, pero don't allow your children or even you as an adult to sit down or to lie down on the bed. Kasi imagine mo, kung ang daming staff ng IKEA,
Pero hindi kakayanin kasi nga ang dami mga pumupunta na dumadaan from every minute, iba't ibang family or iba't ibang tao yung mga dumadaan. And then, lahat sila hihiga. So, na-notice nyo naman yung ibang bed. As in, madumi na, kakahiga ng mga bata or kaka-try na umupo how soft the bed is. Kasi if you wanna try it, at least man lang before you leave, ayusin man lang sana ulit yung pagkakaayos ng bed or ng unan. So, ito yung makita natin, yung culture the difference between from another country and the Philippines. So, makita natin na ang mga Pilipino is lack of self-discipline. Katulad nito, nakita nyo yan guys. As in, kung sa IKEA Netherlands ka pupunta, it will always remain as in order na nandun siguro sa both sides. But this one, as you can see, talagang wala na sa ayos. Tulad nito din. So you can see, as in, lugyok-lugyok na yung itsura ng mga unan sa sofa. So parang nakakalungkot naman na there is IKEA here in the Philippines, but the fact na yung mga dumadalaw dito, parang, you know, lack of self-discipline. So nakakalungkot lang kasi doon mo makikita talaga yung mga, ayun nga, sinabi ko yung culture difference. Like, this one, ito isang magandang example. Usually, dapat nakalagay lang tong kumot na to dito. But this one is, nakabalumbo na yung mga kumot. So, ewan ko, hindi ko alam yung feeling ko ha. Parang, if I were the owner of IKEA, I'll be sad. I'll be sad, honestly. Kasi, oo, you have that showroom, pero sana naman to respect na ayusin naman sana kung uupo man sila, dapat ibabalik ulit sa dati. As you can see, talagang lahat ng showroom na nadaanan namin, wala sa ayos yung mga kumot, yung mga unan. Ayan, look at that. Isa pa yan, diba? As in, naka-bend talaga yung mga kumot. Ayan, no, parang, alam niyo yung parang magulong bahay na hindi na ayos. Look at this. Tapos, ang kalat doon, diba? So, katulad nito, isa pa. OMG! Eto guys, papakita ko sa inyo. Yung kumot dapat naka-fold yan ng maayos. But this one, as you can see, labo-labo yung mga unan. Eto, imagine nyo, tupi-tupi na yung mga unan. Hay, nako, ayan, ganyan po kasi yung ginagawa ng... That's how they do talaga, yung nahiga talaga sila ng todo-todo as if like it's their home. At saka, ayan, tingnan nyo naman. Lahat ng dinaanan naming showroom, magulo. Lapitan natin guys. As in, magulo, diba? Parang hindi ako pumasok sa showroom. Parang pumasok ako sa bahay na nagmamadali yung owner ng bahay na umalis agad. Hindi nagligpit, hindi naglinis. And also this one, all the showrooms are like this. Okay guys, kung nagustuhan nyo tong vlog na to, please don't forget to click the like button. Always choose to be happy and be a better person every day. Thank you so much for watching this vlog. Kung meron kayong mga suggestion na gusto nyo gawin ko para dito sa vlog na to, na gusto nyo mapanood, please feel free to comment down below. Yun lang. Thank you so much once again. God bless and have a nice day. Bye-bye!